Bismillahi alhamdulillahi wa hadala nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, sa video ito ibahagi ko sa inyo ang isa sa pinakamagandang amalan. Pinakamagandang amalan na magsunog, magwasak sa mga sakit na matagal nang iniinda, sakit na gawa-gawa ng mga sihir o kaya mga bad element na mga sakit o kaya mga gawa-gawa ng mga engkanto, mga duwindi at iba pa. Ang gagawin lang, isa sa pamaraan sa mga amalan na ito mga kapatid, basahin mo tuwing pagkatapos ng sala. Pagkatapos ng sala, sa subo, zuhr, asar, maghrib, pwede mo itong istikamat hanggang gumaling ang iyong sakit. Pag gumaling ka na, mawala ka na, i-normalize mo na siya, pwede mo na siyang basahin tag-tatlong bisis. Para hindi mo siya rin makalimutan at hindi na rin makapasok ulit yung mga masamang elemento na sumisira sa iyong buhay, sumisira sa iyong katawan. Unang nabasahin mo ang Al-Fatiha ng 7 times, tapos basahin mo rin ang Salawat Abdul Jabbar, na ito ay paliwanag ng mga guro sa Indonesia. Ang Salawat Abdul Jabbar, ito ay kinikilala ng pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalan niyang na Abdul Jabbar ay kinikilala, dinadakila ng mga gaib o kaya mga jinn. Sino man ang magsalawat dito, siya ay irerespeto, kakatatakutan ng mga jinn na mga kafir, at lalo na sa mga musyrik, mga bad element na mga hindi nakikita. Magamat yung mga Muslim na mga jinn, pag marinig nila ito, sila ay makikinig lamang at iiwasan kanila, irerespeto kanila. Pangatlong amalan na dapat mo itong gagawin, salawat. Pagkatapos nito na naman ang tinatawag na kulhu malikil jini. Ngunit may idagdag tayo na talagang pangdurog talaga ito. Pag ayaw talagang aalis yung inuutusan ng mga mangkukulam ay talagang masusunog siya pag ayaw niya talagang aalis. Kasama na dito yung mangkukulam na tao, mamamatay siya pag namatay ang kanyang pinag-utusan, kasama na rin siya na mamatay. Dahil ang mismong gumagawa nito, utusan niya mismo talaga yung karin niya. Master karin niya. Kung mamatay ang kanyang karin, mamamatay din ang taong nag-uutos. So, isa sa ikukwento ko sa inyo mga kapatid, may isang followers ako, hindi ko lang babagitin kanyang pangalan. Ngayon ay isang vlogger na ngayon, nakapag-vlog na dahil makikita natin sa kanyang mga pangangatawan, talagang kondisyon na talaga siya. Lahat ng mga nag-advise sa kanya, ang sinasabi lamang na kontakin mo si Ustad Muin dahil siya lang ang may kakayahang gumamot sa iyo. So yan mga kapatid, ay pinagsikapan niya na makukontak niya ako. Hindi ko siya kilala noon. Ngayon ang nangyayari sa kanya, dahil malayo ko sa kanya, ipinadala ko lang sa kanya ito. Sabi ko, magtiwala ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong gagawin mo. Izikir mo ito ng 7 times, tapos 41 times izikir mo. Pagkatapos nito, itawar mo sa tubig ng 7 times, tapos 41 times na naman itawar. O kaya kahit anong basta hindi siya bubaba sa 7, 21 o 41. Yan. Pero sa rules talaga na kung gusto mo talagang matutunaw, mawala yung sakit mo,
kailangan mo itong gagawin. So ang nangyayari sa kanya, so alhamdulillah, nang dahil sa kanyang pagsisikap, tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay gumaling. Siya ay gumaling at baka sa bandang huli ay maging parorokya na rin, manggagamot na rin siya. So ito mga kapatid ang kanyang binabasa. Unang-una, basahin natin ang Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 times yan. Pagkatapos naman, salawatan mo naman ang Nabi sa kanyang pangalan sa mga jin, pangalan mga jin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi azmain. 7 beses mo ito gagawin at 7 beses, pwede rin 3 beses, pero napakaganda na 7 beses. Pagkatapos naman, idugtong mo naman ang pinag-combine ko na sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na Zatullah. So basahin mo naman ang Bismillahi Nurullah, Zatullah, Sifatullah, Bismillah sifatullah. Qul hu malikil jini, kun huwallahu ahad, kun huwallahu ahad, kun fayakun, masya Allah qadirun qawiyun azizun abadan abada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la hawla wala quwata illa billahil alil azim. Yan ay kung gusto mo talaga na matutunaw yung sakit na dulot ng mga mangkukulam, basahin mo ito. Basahin mo ito palagi at itawar mo sa tubig. Tiisin mo dahil sa umpisa talagang pagbasa mo sa umpisa, pag yan ay may bad element ang iyong katawan, hindi mo ito kayang basahin. So tiisin mo. Tiisin mo na mabasa mo ito at lalo na maitawar mo sa tubig at pagkatapos mainom mo. Yun ang nangyayari ngayon sa ating kapatid. Ating kapatid, ginagawa niya. Ang kapatid natin ito ay dati itong ahlu siher. Kumbaga sa Tagalog ay dati itong mangkukulam. Mahilig siya magpalipad hangin sa kapwa-tao. Hindi siya makakita ng may malakas na enerhiya kung hindi niya ito masubukan. So yan ang kaalaman ng mga kaalaman na itim. So alhamdulillah, ang ilmu na ito ay magpatunaw sa mga kaalaman na itim, gawa ng mga mangkukulam at iba pang mga bad element. So alhamdulillah, kinukwento niya sa akin ng kanyang nanay ay sinapian ng masamang espiritu, bad element. Ngunit nang binasa niya ang Qul Malikil Jini, biglang gumaling ang kanyang nanay. So napakaganda talaga ito mga kapatid. Huwag nating itong basta-basta babasahin ng walang tawag doon na hindi angkop, gaya ng pagbibiro, dahil ito ay ang ilmu na ito ay talagang napakainit na wag iwasan mo pag ito ay nasa iyo ng katawan, memorya mo na, iwasan mo na ikaw ay makapalo ng iyong mga anak dahil sobrang init na ito. Pag ito ay lagi mong ginagampanan mo ito, ang sikreto dito may lalabas na apoy sa iyong kamay, na yan ang magsusunog sa mga bad elemento. Pag binasa mo ito sa harap-harapan sa duelo ng mga dukon, sabi pa sa Indonesia, dukon o mga mangkukulam, talagang durog sila dito, masusunog sila, pati yung mga gaib nila, yung mga jin nila, mga syaitan nila ay masusunog, maliban lang sa mga Islam na mga jin, hindi sila dito maepektuhan. Dahil pag ito'y binabasa mo ito, yung mga jin na mga Muslim, aawat yan dahil mainit ito masyado. Kahit sila ay tawag doon
alam nila ito, ay iiwas sila dito, aawat sila sa iyo, lalayo sila sa iyo dahil ito ay napakainit. So wag natin ito ipagbiro, gamitin natin ito sa maayos na pamaraan. Ito ay panglaban sa mga mangkukulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.